Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Inilunsad na ang mas pinalawak na Operation Tulong ng Manila Broadcasting Company noong Sabado. Kung dati ay DZRH lamang ang pinaka-aktibo sa mga programa ng Operation Tulong, ngayon kabilang na ang FM stations ng MBC sa katuwang na ating himpilan sa pagtulong sa ating mga kababayan. Kung paano ito na isakatuparan, alamin sa report ni Pamela Adriano. Opisyal nang inilunsad nitong Sabado ang mas pinalawak na Operation Tulong ng Manila Broadcasting Company na ginanap sa San Andres Sports Complex sa Manila. Nagsagawa ng medical mission kung saan nagbigay ng libreng serbisyong medikal ang mga doktor, kabilang na ang mga volunteer pediatrician, ophthalmologist at dentist. Hindi rin nawala ang feeding program para sa 1,000 katao. Gayon din ang fun and wellness activities at pag-games ng mga FM DJ. Habang 1,000 pasyente rin ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal mula sa Barangay 702 at Barangay 704 sa Malate, Manila. Talaga niyo po? Yung apo ko kasi, tsaka ako, inuubo kasi ako, tsaka yung apo ko. Kaya sabi ko, tsaka yung sa opta nga ako, papano ako ng mata ko. Kasi nga, itong mga gamot ng apo ko, tsaka sa akin. Kasi medyo mataas daw yung BP ko, kailangan ko raw ng maintenance ko. Sabi ng doktor. Kaya binigay. Kompleto naman? Opo, kompleto naman. May mga libre silang gamot. Okay naman po yung process nila. Maganda po yung program. Sana magtuloy-tuloy pa po. Ayon sa manager ng MBC Operation Tulong at ang Wonder Woman ng DZRH na si May Binauhan, sa pagkakataong ito ay mas maraming Pilipino na ang ating mapaglilingkuran. Actually, mas marami tayo ngayon plano dahil everyday na mararamdaman sa mga community natin ang Manila Broadcasting Company Operation Tulong. After this launch, mararamdaman na ng mga barangay sa iba't ibang lugar yung ating iba't ibang station. Bukod sa programang isinagawa sa Maynila, nagkaroon din ng mga kaparehong programa sa mga lalawigan kung saan matatagpuan ang mga FM station ng MBC. Kung dati ay DZRH lamang ang pinakaaktibo sa mga programa ng Operation Tulong, ngayon kabilang na ang FM station ng MBC sa katuwang ng ating himpilan para sa mas malawak na pagtulong sa ating mga kababayan. Nariyan ang 96.3 Easy Rock, 101.1 Yes the Best at 90.7 Love Radio. Very excited kami. Sabi nga namin, sa ilang taon namin that we have been with Love Radio, not everyone has had the opportunity to be able to do CSR. So itong activity na ito is something very special para po sa lahat ng mga DJs. Kaya sobrang excited ang lahat. At hindi lang itong launch na ito. So moving forward, excited din kami sa mga makikreate pa namin ibang mga activities for Operation Tulong. May plano na tuloy-tuloy talaga siya na every month merong ganito. Actually, we have plans na araw-araw merong Operation Tulong, Yes the Best, Operation Tulong Love Radio, Operation Tulong Easy Rock. So, natutuwa kami na we're tapped for this kind of activity, and at the same time, it's a good experience kasi kaming mga nasa FM naman, lumalabas din kami na parang hindi namin nare-realize na oo nga, tumutulong din naman kami sa community. So, at least now, it has its own brand na Operation Tulong, and it's uniquely MBC din.
Katuwang din sa mas pinalawak na pagsiserbisyo ng Operation Tulong ang Aksyon Radyo at Radyo Natin. Ilan sa mga naging kapartner ng MBC sa launching ay ang Batalya Cares, UST Hospital, Rotary Club of Parañaque South, Pinero o Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit at Voltercom Medical Team. Bukod sa mga medical mission at feeding program, mas palalawakin din ang bloodletting drives, job fairs, seminars at iba pang outreach activities ng MBC Operation Tulong. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Rafael Consing Jr. bilang Presidente at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Bilang tagapamahala ng MIC, si Consing ang responsable sa pagpapatakbo ng day-to-day operations ng tanggapan na may kinalaman sa napapanahong investments project. Ang mga detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rafael Consing Jr. bilang President and Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Si Consing ay kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ang responsable sa pagpapatakbo ng day-to-day operations ng tanggapan na may kinalaman sa napapanahong investment projects at nagbibigay ng mga rekomendasyon sa pagsusulong ng investment and economic agenda ng Pangulo. Inilarawan siya ng PCO bilang multi-awarded C-level executive na may malalim na karanasan sa corporate governance, mergers and acquisitions, corporate finance, global capital markets, stakeholder relations at business strategy development. Bilang President and CEO ng MIC, magiging tungkulin ni Consing ang pag-establish ng diversified portfolio ng investment sa local at global financial markets at iba pang assets na naka-align sa layunin ng MIF. Siya ang mamamahala at mag-i-invest ng initial at future contributions sa MIF alinsunod sa RA number 11954. Tatanggap at mamamahala ng investments para mapataas ang kita at magpapatupad ng international best practices sa pamumuhunan at pamamahala ng assets alinsunod sa Santiago Principles at iba pang globally recognized standards ng transparency at accountability. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang impresibong track record ng mga namumuno sa Maharlika Investment Fund. Ayon dito, importante umano na magaling magmaneobra ang mga magpapatakbo ng kontrobersyal na MIF dahil tiyak maapektuhan ang bubuing sovereign wealth fund ng Pilipinas ng geopolitical factors. Ang iba pang detalye sa report ni Nicole Lopez. Krusyal ang papel ng mga mamumuno sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, importante ang track record, reputasyon at integridad ng mga mamumuno sa MIF. Sabi ni Ricafort, kailangan magaling magmaneobra ang mga magpapatakbo ng MIF dahil tiyak maapektuhan ang bubuing sovereign wealth fund ng Pilipinas ng geopolitical factors. Kabilang dito ang Ukraine-Russia war, gulo sa Israel at Hamas at iba pang tensyon sa ibang bansa. Yung kailangan yung well-respected, kumbaga yung highest form of integrity, tapos yung rin po, very credible, saka yung pinaka-kwalipikado na siya yung talagang eksperto, saka maganda po yung track record kasi kung titignan po natin mabuti, kaya po talaga i-fine-tune din yung kung sino po talaga yung qualification po doon. Ini-enhance pa po yung kumbaga yung detalye, yung parameters na kasi po syempre fund management hindi po kasi maraming tao yung talagang magaling sa pagpapalago po ng ng mga pondo, yung return na when it comes to yung mataas na return, kita, Kaya sabi ng ekonomista, importanteng ma-fine-tune ang Maharlika Investment Fund, lalo pat kailangan na mas malaki dapat ang balik o return of investment sa gobyerno. Diin ni Ricafort, critical talaga ang papel ng mga opisyal ng MIF, lalo pat tututukan nito ang economic growth ng Pilipinas.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang balita naman para sa mga motorista dahil bababa na ng 3 piso kada litro ang halaga ng diesel at asahan din ang rollback sa presyo ng kerosene at gasolina. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Abiso sa mga motorista, kasado na bukas, November 14, ang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 3 piso ang ibababa sa kada litro ng diesel. 2 pesos 30 centavos per liter naman ang rollback sa kerosene, habang 70 sentimos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Ang mga nabanggit na bawas presyo ay epektibo sa ganap na alas 6 ng umaga bukas. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ang panibagong rollback ay dulot ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market. Gayon din sa umano'y falling demand ng Estados Unidos at weak exports mula China. Ito na ang ikatlong sunod na linggong may fuel price rollback. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bukas na para sa mga atleta at manlalaro sa Ligao City sa Bicol ang bagong pasinayang sports complex o Ligao City Athletic Oval na mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Ito raw ay bilang pagsuporta at upang magsilbing inspirasyon ng mga atleta sa kanilang paglalaro. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Pinasinayaan na ang 35 million pesos sport complex sa Barangay Binatagan sa Ligao City. Ayon kay Ligao City Mayor Fernando Gonzales, alay ito ng lokal na pamahalaan sa mga mahuhusay na atletang nakilahok sa palarong Bicol at palarong pambansa. Dagdag pa ng alkalde, layon din itong suportahan ang mga atleta upang mapag-ibayo pa ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa pasilidad. Ayon naman kay Department of Education Sports Coordinator Ernie Barakel, magsisilbing motibasyon at inspirasyon ang nasabing sports complex upang patuloy na magpunyagi ang mga atletang Pilipino. Ipinagdiriwang ngayon ng 2023 National Deaf Awareness Week sa pangunguna ng Bureau of Learning Delivery Student Inclusion Division o BLDSID, kasamang Department of Education upang itaguyod pa ang Filipino Sign Language o FSL. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Pinangunahan ng Department of Education o DepEd ang isang linggong pagdiriwang ng 2023 National Deaf Awareness Week para sa layo nitong maitaguyod ang Filipino Sign Language o FSL at ang iba pang paraan ng inklusibong komunikasyon. Sa pangunguna ng Bureau of Learning Delivery Student Inclusion Division o BLDSID, tinalakay ng DepEd at ng mga kasama nito ang mga kaugnay na batas patungkol sa inclusive education, interpreters guidelines, court interpretation, newborn hearing screening at maging ang mga tagumpay ng isang taong deaf. Ayon kay 4th Commissioner Benjamin Mendillo ng Commission on the Filipino Language, idinedeklarang national at official sign language ng pamahalaan ang Republic Act 11106 o ang FSL Act na may mandatong gamitin ito sa mga paaralan, broadcast media at sa kahit ano pang trabaho. Magpapatuloy naman ang selebrasyon ng ENDAO hanggang November 16 upang isulong pa sa publiko na dapat alagaan at pahalagahan at ipakita ang nararapat na paggalang para sa mga taong deaf, hard of hearing at late deafened. Hindi simpleng pamasko, regalo ang handog ng isang kapitan sa Barangay Tinambak, Camarines Sur. Dahil nag-donate lamang ito ng 1 hektaryang lupain para sa kanyang mga nasasakupan. Maliban dito, maagang pamasko rin ang handog ng nasabing kapitan dahil nangako pa ito ng panibagong kalahating hektarya para naman sa mga guro ng barangay. Ang iba pang detalye sa report ni Ruel Saldico. Hindi pa man na Christmas ay namahagad na ng pamasko ang isang incumbent at nananalong barangay kapitan sa Camarines Sur. Ito'y matapos mamahagi ang kapitan na si Ruben Bundad ng Barangay Kamagong sa bayan ng Tinambak, Camarines Sur ng 1 hektaryang lupain para naman sa 70 pamilya na kanyang nasakupan sa barangay. Ayon sa kapitan, nag-donate siya ng 1 hektaryang lupain na natayuan naman ng bahay sa 70 pamilya ng kanilang barangay
kung saan 100 square meters ang bawat sukat ng kada pamilya at may 2 meters naman ng right of way naman. Bukod dito, magdadagdag pa ng kapitan ng kalahating hektarya para naman sa mga guro sa kanilang barangay. Si Kapitan Bundad ay ang incumbent barangay kapitan ng naturang barangay na nanalo naman itong eleksyon dahil walang sino man nasububok para kalabanin at ito ay dahil sa pagkaroon ng kapitan ng mabuting puso at serbisyo sa mga kabarangay noon pa man. Ito ang DZRH Kaunanahan sa Pilipinas, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mapapasana all milyonaryo na naman tayo ngayon dahil dalawa sa ating kababayan na naman mula Nueva Ecija at Iloilo City ang may uuwi ang winning jackpot sa loto ng 655 at 642. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Dalawang mananaya mula sa Iloilo City at Nueva Ecija ang magkasabay na nasa pulang jackpot prize sa Grand Lotto 655 at Lotto 642 noong Sabado. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, ang maswerteng mananaya sa Iloilo City ang nakakuha ng winning combination para sa Lotto 642 na 3, 28, 17, 11, 26 at 16 na may jackpot prize na nagkakahalaga ng 10.87 million pesos winning prize. Samantala ang mananaya naman mula Nueva Ecija ang maswerteng nakahula ng winning combination na 52, 8, 41, 11, 27 at 31 para sa 116.554 pesos million winning prize sa Grand Lotto Draw 655. 19 ding manlalaro ng 655 Grand Lotto Draw ang nakakuha sa 5 numero ng 6-digit winning combination at makatatanggap ng tig 100,000 pesos habang 72 naman ang mananaya na makakatanggap ng tig 24,000 pesos sa Lotto 642. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Film singer na si Olivia Rodrigo nakasungkit ng 6 na nominasyon sa 66 Grammy Awards. Ang mga better news sa mundo ng showbiz tutukan sa report ng ating showbiz angel. Not 1, not 2, not 3, but 6. 6 na nominasyon ang nasungkit ng Filipino-American singer na si Olivia Rodrigo sa ika-66 na edisyon ng prestiyosong Grammy Awards. Nominado ang kanyang sophomore album na pinamagatang Guts bilang Album of the Year at Best Pop Vocal Album. Sa 3 kategorya naman nakakuha ng nominasyon ang kanyang kantang Vampire kung saan susubukan itong may uwi ang Song of the Year, Record of the Year at Best Pop Solo Performance. Habang nominated naman sa ilalim ng Best Rock Song category ang kanyang Ballad of a Homeschooled Girl. Idinaan naman ni Olivia sa isang Instagram post ang pasasalamat. Aniya, grateful is an understatement. Isa raw karangalan ng pagkilalang natanggap mula sa prestiyosong Recording Academy. Magunita na noong nakarang taon, kinilala si Olivia bilang Best New Artist sa Grammys. Hawak din ito ang Best Pop Solo Performance sa kanyang debut single na Driver's License at Best Pop Vocal Album para sa Sour. Nakatakdang ganapin ang 2024 Grammy Awards sa February 4 sa Los Angeles, California. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napaka-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang paglulunsad ng mas pinalawak na MBC Operation Tulong. Alam naman natin na sa DZRH pa lang, talagang marami nang natutulungan ang Operation Tulong. Kaya talagang nakaka-good vibes lalo na ngayon, katuwang na natin ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC. Siyempre, nilulook forward natin na mas marami pang matulungan ng OT at kaysa tayo sa pagpapalaganap ng kabutihan at pagtulong sa ating mga kapwa. Isama na rin natin ang pagdadala sa inyo ng magandang balita. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong maiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin!
ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.